Alright, so eto muli tayo magbibigay ng reaksyon at komento dito sa mga may init na balita ngayon, no, mga kapatid. Partikular ngayon dito sa Kongreso at Senado. No, kakapasok lang nagkagulo na mga media, Kongreso na bulabog ng Senado. 12 billion ni Tamba, walang kawala mga kapatid. Yan ang sabi sa title, no? So bibigyan lamang natin to ng reaction video. Naalala ninyo yung kahapon, no? Yung sinabi daw ni Coco Pimentel about doon sa unconstitutional na pondo, dagdag pondo, yung 500 billion ata yun mga tol. Well anyway, etong balitang panonoorin natin ay mula kay Pinas News Insider mga kapatid. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At syempre kay Pinas News Insider na rin, nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Kamara at Senado tila nagkalaglagan na dahil sa di umano'y hindi pagsang-ayon ng Senado sa pondong hinihingi ng Kongreso. Totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para masingi updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na hearing ng Kongreso ng House Legislative Franchise Committee sa prangkisa ng SMNI na tila naging mainit sa mata ng taong bayan, lalo na sa pagkakulong ni Ka Eric at Dr. Badoy na kanila rin namang pinalaya dahil sa kanilang humanitarian reason. Kaya ngayon, tila inuula ng samut-saring kontrobersiya ang Kongreso at isa na nga dito ay ang kanilang usapin sa budget dahil tila nilaglag ng Senado ang Kamara dahil sa hindi pagpabor ni Senator Coco Pimentel sa pagpasa ng pondo nito sa Senado. Matapos tanungin ng Senador ang 12.5 billion pesos na tinaas ng pondo ng House of Representatives for 2024 budget at 450 billion pesos na ilalaan nila sa program appropriation. Ngunit pagpapaliwanag ni Senator Sonny Angara, hindi aniya na isama ang request ng ibang kongresista nang ipasa ang panukalang budget sa National Expenditure Program. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang nabigla at nagduda dahil sa labis na laki ng budget na hinihingi ng mga mambabatas na aabot sa bilyon-bilyong halaga. Yung mas marami pang ibang ahensya ng gobyerno ang mas nangangailangan ng malaking pagpupondo. Alam naman natin, no, na nagkakaroon naman talaga ng mga budget yan mga tol. At alam din natin na talagang maabot ng milyon, bilyon-bilyon yung mga pinag-uusapang halaga dyan mga tol. Pero dun tayo na sa unprogrammed no? Yung sinasabing ganun, unprogrammed appropriation ba yun mga tol? No? So, saan na pupunta yun mga tol? Diba? Napakalaki ng mga budget na pinag-uusapan dito. Hindi lang basta milyon-milyon, no? Bilyon-bilyon ng mga pinag-uusapan dito no? At kung naalala niyo kahapon yung kay Badong Aratiles, 'di ba? Sabi niya, bakit pag ang Kongreso nagdadagdagan ng ganyang budget tapos unprogrammed pa, bakit tahimik sila? No? Samantalang kapag kay Sara Duterte daw, kaya sa iba, ahensya na pupunta yung mga pondo, talagang todo kalkal sila kung saan ginamit, kung anong pinaggamitan, 'di ba? So eto, unprogrammed, hindi pa alam kung saan gagamitin mga tol, pero napakalaki yung mga budget na pinag-uusapan dito May nabasa nga akong comment kahapon, salamat sa mga nagko-comment Sabing ganun, kung gusto mo yumaman sa politika, kung gusto mo yumaman sa Pilipinas, pumasok ka sa politika, sabing ganun nung isang nag-comment. Sabi nung nag-comment yun hindi tayo may sabi nun mga tol, no? So tuloy natin to. Na mas nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hanggat di mabago ang Senado at Kongreso, talo ang taong bayan lagi. Kahit palitan lahat ng mga tao dyan, paulit-ulit lang ang korupsyon dyan, na may magsusulong para mabago ang sistema ng gobyerno. Grabe, dami palang pera ng Pilipinas. Siguro kung ipapamahagi nila yan sa mga Pilipino, walang magugutom sa bansa. Hindi ako sang-ayon dito. Kung ipapamahagi sa mga Pilipino, hindi walang magugutom. Magugutom lalo lahat.
'Di ba? Magugutom lalo lahat mga tol. Hindi magandang idea 'yun. Kagaya ng mga pangunahing bansa na pantay-pantay ang pamamahagi ng pera ng Hindi. gobyerno. Hindi, Sa kanila, madali lang magdagdag ng pondo kasi sila rin na nag-a-approve ng budget. Pero pag ang pinuno ng iba't ibang agency ng government, katakot-takot na tanong kung saan gagamitin, minsan napapahiya pa sila, lalo na kung kasama si RT sa hearing ng budget. Nagdadalawang isip tuloy ako na magbayad ng mga taxes ko kasi mapupunta lang sa bulsa ng mga buayang mamba. Magkano lang mga sahod na yan? Pero yumayaman sila bigla. Dapat baguhin na yung form of government natin. Yung mga budget ng mga politiko, dapat may liquidation with resibo talaga. Ang kapal ng mga mukha nila, tumastos ng pera ng taong bayan para sa sarili lang nila. Good day sa lahat. Diyos ko po, ang laki ng makurakot nila. Samantalang ang mga tao, magbabayad ng buwis ay nagkandara pa sa pagtrabaho. Yung iba, mamatay-matay na sa trabaho. Tapos ang nasa gobyerno, nagmudmud ng pera ng mga tao. Mahiya naman kayo, oy. Tama no, mga tol. Alam niyo mga tol, no, hindi mo kinakailangan pumunta mismo ng BIR para magbayad ka ng tax doon, 'di ba? Yung mga ITR, 'di ba? Yung mga income tax return, mga tol. Hindi mo kailangan pumunta mismo doon kung wala kang negosyo, 'di ba? Hindi ka naman pupunta ng BIR para magbayad ka ng tax eh. Doon pa lang sa everyday na binibili mo, halimbawa, magpapagasolina ka, bibili ka sa mga fast food restaurant na mga makakain mo. Lahat 'yan may mga patong na na-tax 'yan, mga tol. 'Di ba? At lahat 'yun napupunta sa gobyerno. So, doon kumukuha ngayon ng pondo, ng budget, itong ating gobyerno para sa iba't ibang mga proyekto, 'di ba? So, ang masakit nga lang talaga diyan, mga tol, at wala naman tayong magagawa talaga eh. Hindi naman pwedeng hindi mo bayaran ng tax kasi obligado tayo lahat diyan, mga tol, 'di ba? At may mga binibili tayong talagang may kasama ng tax, 'di ba? Pero 'yun nga ang masakit doon eh. Napupunta lang 'yan, mga tol, sa hindi natin malaman kung para ba sa buong bayan, para ba sa mga magagandang proyekto, o para sa bulsa lamang ng iilan, mga tol. Pagdating sa mga bagay na nun, hindi na natin kontrolado yan, mga tol. Hindi na natin kontrolado yan. Bata pa tayo, talagang saksakan na ng korupsyon ng korupsyon ng gobyerno, mga tol. Hindi lang naman dito sa Pilipinas, no, mga kapatid. Pati rin naman sa ibang bansa. Yun nga lang, yung ibang bansa kahit papaano nagagawa nilang mapaunlad yung kanilang lugar. Like for example, maraming mga bansa na mas maliit pa sa atin. Pero kaya nilang pumalag sa mga mananakop, 'di ba? Kaya nilang pumalag, kaya nilang protektahan yung kanilang soberanya. Kaya nilang magtayo ng mga base, kaya nilang magtayo ng mga structure doon sa kanilang mga iniingatang soberanya. Pero sa atin, mga tol, tignan mo. Mula noong sinasakop na tayo ng China, mga tol, ang tanging outpost lang natin, mga tol, is yung BRP Sierra Madre. Yung Pag-asa Island, nandiyan na yan, mga tol. So maliban dun sa mga yon, wala na, di ba? Tapos magpahanggang ngayon, hindi natin kayang protektahan yung ating soberanya. Magpahanggang ngayon, tayo yung binubomba ng water cannon, tayo yung pinapalaya sa ating sariling soberanya, mga tol. Bakit? Kasi walang budget eh. Asan ang budget? Hindi natin alam kung saan napupunta, mga tol. Diba? Hindi naniniwalang sobrang naghihirap ang Pilipinas. Kaya nga traffic, ang daming sasakyan eh. Diba? Unquote. Senate ratifies BICAM report on the 5.768 trillion national budget for 2024. Minority Leader Coco Pimentel votes no after raising concerns about the 12.5 billion increase for the House of Representatives. Grabe. And 450 billion hike for unprogrammed appropriations during BICAM. Grabe, mga lods, no? 12.5 billion increase sa House of Representatives. Di ba? Wow! Sana all, no? Grabe, busog na naman. Ang ikinapagtataka ko lang, mga lods, Happy New Year si sa Coco lahat. Pimentel lang ang nag-no. San si Risa Ontiveros? Di ba? San si Risa? Bakit, madam? Kasi may kakampi ka sa Kongreso? Kasi kakampi mo sila Franz Castro? Grabe, no? Imagine niyo, 12.5 billion increase. Grabe. Ang tanong ko lang, mga lusan, kaya napupunta yan, no? Yun yung ikinapagtataka ko eh.
Saan napupunta, 'di ba, ang mga budget sa Kongreso? Ang laki-laki niyan. Pero ito ang nakakatawa. Ang laki-laki niyan, pero walang nagtatanong, walang nagbabatikos, walang bumubusisi. 'Di ba? Mapapasana all ka na lang talaga no? Pag sa House of Representatives, laki-laki, bilyon-bilyon, approved! Pero, pag kay VP Inday Sara, na alam naman natin na magagamit niya iyon sa tama, magagamit niya iyon sa eskwelahan, sa mga estudyante, di ba? At iba pang mga napakagandang inisyatibo ng OVP para sa mga kababayan natin. Pero, ayon, no? Batikos sila ng batikos. Di ba? Hahanapan nila ngayon ng butas. Pag kay VP Inday Sara na second highest position in the Philippines, grabe kayo kung makapaghanap ng butas. Si VP Inday Sara na wala namang history ng katiwalian, pinagdududahan nyo. Ito mga tol, hindi tayo bias sa VP Sara. Pero ito lang kasi napansin natin. Double standard kasi mga tol eh. Hypocrite eh. Alam mo yung hypocrite, di ba? Yung kay VP Sara, mga tol, Vice President yan, mga tol, second to the highest, di ba? So, tapos Secretary of DepEd pa. So, meron siyang confidential fund, confidential nga eh. Pero, kahit na confidential yon mga tol, hindi ko alam kung naiintindihan ninyo yung word na confidential. Pero, sabi nga confidential, pero talagang tinatanong nila, pilit nilang inaalam kung saan napunta yung ginastos na 100 plus million. Million mga tol, million. Million lang yun, million. Ito, nag-increase ng budget, 12.5 billion para sa House of Representatives. Siyempre, iba't ibang mga congressman yan, mga tol. Budget naman nila yan, di ba? So, walang nagtatanong ngayon kung saan gagamitin, kung saan gagamitin, mga tol. Kung saan mapupunta, walang nagtatanong. Kasi nga, sila yung nagtatanong dati, no? Kay Inday Sara, di ba? Sila yung nagtatanong, sila Franz Castro. Gusto nilang malaman saan ginastos yung 100 plus million ng OVP sa loob ng 18 days o 19 days, mga ganyan-ganyan. Mabilis lang naman talaga ubusin ng mga ampera, mga tol. Lalo na pag napakaraming project eh. Lalo na pag maraming pinagkagamitan eh. Actually, kahit nga 1 billion eh, kayang ubusin yan sa loob ng 5 araw eh, kung talaga napakarami ng bibilhing proyekto, di ba? Pero eto nga, nag-increase daw ang House of Representatives ng 12.5 billion. Pero ang tanong nila, bakit walang maingay? Bakit tahimik lang lahat? Di ba? So, ano sa tingin mo, no? Comment ka sa baba. No, kini-question nyo, tinatanggalan nyo ng pondo. Pero kayong mga hinayupak kayo, no? Uy, tumaba na lang kayo. Grabe, sarap buhay. Imagine niyo mga 12.5 billion increase. Kaya pala, pinagtatanggol nyo ng mabuti. Diba? Si Tambaluslos. Increase to ibig sabihin may budget na sila talaga, dinagdagan pa ng 12.5. Ibig sabihin kulang. Kulang yung past budget nila, yung previous budget nila. Kung magkano yung budget nila this year, 'di ba? Kulang 'yon. Kaya sa 2024 dinagdagan pa ng 12.5 billion, mga tol. Kaya pala, 'di ba? Protect at all cost kayo kay Tambaluslos. Grabe, no? Nakalagay diyan, no? 'Di ba? And 450 billion hike for unprogrammed. Unprogrammed. 'Di ba? Grabe. Sana all. O ang source nila ka Eric sa sinasabing bilyong pondo or travel funds ni Romualdez ay si Jay Sonza. Hindi naman sa pagmamayabang, alam yung gastos ko nag-approve. Easily, pag isang tao, hindi bababayan sa mga kalahating milyon. Ipagpalagay mo natin totoo at tama yung 39 million. So, ibig sabihin, kung akala ko nga 1.8 lang kaya yun ang tanong ko totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses budget ni Speaker? Hindi pala nung lumabas yun, I got 2 billion and 66 million. No? Yung budget nila, yung in-earmark nila, in-appropriate nila for themselves para ang gastos nila sa biyahe. Napunta ka na, ibig sabihin na natitira pang mga more or less mga
Grabe mga lods, no? Imaginein mo, sobrang laki. Di ba? Sobrang laki pala talaga ng budget for travel alone. Kasi as long as hindi nila maipapaliwanag, hindi nila ipapakita ang resibo kung saan ba talaga nagagamit yung pondo nila, wala. Hindi talaga nila masisi ang tao kung maniniwala. Tayo, di ba? Kaila ka, Eric. Kaya pala ganun na lang yung pagtatanggol nila, kay Martin Romualdez. Grabe, imaginein mo, question lang kung ganyan ba talaga kalaki, ang travel budget para sa kanila. And tingnan nyo paano mag-response ang mga kongresista. Di ba? Talagang makikita mo dito na parang tumama sila ka Eric. Kasi, di ba? Kasi kung hindi talaga totoo, abay dapat di ba? Kumbaga magpakita sila ng patotoo kung ano ba talaga ang totoo at kung talaga bang saan napupunta ang budget ng mga kongreso. Kaya ganun-ganun na lang yung galit ng mga kongresista kila ka Eric sa SMNI kasi sila lang yung nagre-reveal ng ganyan eh. Pansinin nyo mga lods, yung ibang mga mainstream media, wala lang. Pero yung SMNI lang kasi ang nag-reveal, ang SMNI lang kasi ang nagtanong. Tapos ngayon, ang gagawin ng mga kongresista, patatahimikin nila ang SMNI. Patatahimikin nila ang mga bumabatiko sa kanila. Ay grabe, gamitan ng kapangyarihan. Grabe yun, nagtanong lang. Totoo ba? 1.8 billion mga tol. Grabing travel expense na yun. Ang laki ng budget mga tol, no? 1.8 billion, imagine mo, no? Pag may 1.8 billion ka na budget sa pagta-travel mo, sarap nun. Ang sarap nun. Diba? So, yun nga lang. Dahil sa pagtatanong, yun ang nangyari mga tol. Napakahirap talaga ng sitwasyon pag ganyan mga kapatid. Pero syempre lahat yan, naiiwan ko na lang sa inyo, no? Iwan ko na lang sa inyo yan mga tol. Bahala na kayong mag-comment. Bahala na kayong magbigay ng inyong reaction, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.